Noong ika-25 ng Disyembre taong 2007 sa Anyang, South Korea, dalawang estudyante sa elementarya ang nawala habang pauwi mula sa pagdalo sa serbisyong pampasko sa isang lokal na simbahan. Sa mga sumunod na buwan, inilunsad ng mga otoridad ang isang malawakang paghahanap ngunit walang malinaw na sagot ang natagpuan. Daan-daang pulis at detective ang mobilisado at libu-libong flyers ang ipinaskil sa buong lungsod. Sa kabila ng mga pagsisikap na ito, walang konkretong lead ang lumitaw at unti-unting naabot ng investigasyon ang isang dead end. 3 buwan pagkatapos ng pagkawala, hindi na itinuring bilang isang simpleng kaso ng nawawalang tao ang paghanap sa dalawang bata. Ito ay naging isa sa pinakanakakagulat na krimen na hinarap ng South Korea sa panahong iyon. Bago tayo magpatuloy, welcome back sa aking YouTube channel kung saan binubuksan natin ang pinakamadidilim na misteryo at kwento ng tunay na krimen. Kung gusto mo ng kilabot at investigasyon, huwag kalimutang i-like ang video, i-share at mag-subscribe at i-turn on na rin ang notification bell para manatiling updated sa mga susunod na kwento. Ang Anyang ay isang suburban na lungsod sa Gyeonggi Province. Humigit kumulang 21 kilometro timog ng Seoul at isa sa mga pangunahing satellite city ng mas malaking metropolitan area. Ang mga pangyayari sa kasong ito ay naganap sa Manang-gu District, isang masikip na residential area na may maraming apartment complex kabilang ang Uyong Parkville. Ang kapitbahay ay may pampublikong palaruan na madalas gamitin ng mga bata na matatagpuan malapit sa isang lokal na simbahan at ilang convenience store, isang tipikal na kapaligiran ng pang-araw-araw na buhay pamilya sa suburb. Ang pamumuhay sa Anyang ay kadalasang nakatali sa mga selebrasyon, partikular sa Pasko na may kasamang mga serbisyong simbahan, palitan ng regalo at pagtitipon ng komunidad. Bago ang 2007, kilala ang Anyang sa mababang bilang ng karasang krimen na nagdudulot ng mataas na antas ng pakiramdam ng kaligtasan para sa mga pamilyang may maliliit na bata. Hapon ng ika-25 ng Disyembre 2007, dalawang estudyante sa elementarya, sina Lee Hye-jin, 10 taong gulang at Woo Ye-sul, 8 taong gulang ay dumalo sa serbisyong pampasko sa isang lokal na simbahan sa Anyang. Bandang 4:00 ng hapon, umalis ang mga batang babae sa bakuran ng simbahan upang bumili ng regalo at maglaro sa paligid. Ang huling kumpirmadong footage nila ay nahuli ng security camera bandang 4:10 p.m. malapit sa outdoor theater ng Anyang Arts Center. May ilang testigo rin na iniulat na maaaring nakita ang mga bata bandang 5 p.m. sa isang palaruan sa Manang-gu District, ngunit pagkatapos nito, hindi na sila nakauwi. Wala sa mga bata ang may dalang cellphone. Nang dumilim ng walang bakas sa kanila, lalong nabahala ang kanilang mga pamilya. Pagsapit ng hating gabi, opisyal na iniulat ng mga magulang ang pagkawala sa pulisya. Agad na inilunsad ang investigasyon, ngunit humiling ang mga otoridad sa media na huwag muna iulat dahil may pangamba na maaaring ito ay kaso ng pagdukot. Mabilis na bumuo ang gobyerno ng espesyal na investigative task force at sinimulang hanapin ang mga karatig lugar, kabilang ang mga palaruan, kalapit na bundok tulad ng Mount Suri at paligid ng Anyang Arts Center. Kinapanayam ng pulisya ang mga testigo, kabilang ang mga nakakita sa mga batang naglalaro sa palaruan at mga residente sa paligid. Gayunpaman, sa unang yugto ng investigasyon, wala pang nakitang kahina-hinalang aktibidad o malinaw na lead. Kinategorya ang kaso bilang nawawalang tao dahil walang ebidensya ng ransom o kumpirmadong pagdukot. 5 araw matapos ang pagkawala, nang walang anumang progreso, inihayag ng pulisya sa publiko ang kaso, naglabas ng nationwide emergency alert para sa nawawalang bata at nag-distribute ng humigit kumulang 3,000 flyers na may larawan ng mga biktima.
Pinalawak ang paghahanap sa humigit kumulang 500 pulis at 70 detective na nag-operate mula 9 a.m. hanggang hating gabi araw-araw. Sa unang ilang linggo, mahigit 6,500 na personnel ang namobilize. Lalong tumindi ang pag-aalala ng publiko. Itinaas ang reward mula 20 million won hanggang 30 million won. Humigit kumulang 1,470,000 pesos noong panahong iyon. Sa kabila ng mga pagsisikap na ito, wala pa ring makabuluhang lead. Sa mga sumunod na linggo, unti-unting humina ang investigasyon na nagdulot ng malawakang frustration sa publiko. Noong unang bahagi ng 2008, binawasan at pansamantalang sinuspindi ang paghahanap at ibinaba ang prioridad ng kaso dahil sa kasalukuyang direksyon ng investigasyon. Ngunit noong ika-6 ng Marso 2008, inutusan ni Commissioner Oh Chong-soo na muling buksan ang investigasyon at muling naging pangunahing prioridad ng law enforcement ang kaso. 5 araw matapos nito, noong ika-11 ng Marso 2008, 77 araw matapos mawala ang 2 bata, isang lalaki na kalahok sa Reserve Force Training ang nakadiskubre ng mga human remains sa isang bundok sa Suwon, Gyeonggi Province. Kinumpirma ng DNA analysis na ang natagpuang labi ay kay Lee, 10 taong gulang. Ang kanyang katawan ay hinati at inilibing sa ilalim ng lupa sa ilalim na humigit kumulang 30 centimeters. Ang pagtuklas na ito ay agad na lubusang nagbago sa kalikasan ng kaso. Opisyal ng inuri muli bilang kaso ng pagpatay ang paghanap sa 2 nawawalang estudyante sa elementarya. Pinalawak ang saklaw ng investigasyon lampas sa lungsod ng Anyang at kabilang na ang mga kalapit na lugar. Sa isang press conference, sinabi ni Park Jong-hwan na nooy hepe ng Anyang Police Station na batay sa paraan ng paghawak sa katawan at sa malinaw na paggamit ng sasakyan. Pinaniniwalaan ng mga investigador na ang salarin ay malamang na isang lalaking nakatira ng mag-isa. Dahil sa pagsusuring ito, itinutok ng pulisya ang kanilang pansin sa daan-daang kalalakihan na nakatira mag-isa sa District 6 at 8 ng Anyang. Sa proseso ng screening, nakatanggap ang pulisya ng impormasyon tungkol sa isang lokal na lalaki na nagngangalang Jang Song-yoon na nakatira mag-isa sa isang bahay humigit kumulang 130 meters mula sa tahanan ni Lee. Nangyari na nagrenta siyon ng sasakyan sa mismong araw na nawala ang 2 bata at ito ay ibinalik kinabukasan. Nang sinuri ang sasakyan, natuklasan ng pulisya ang mga bakas ng dugo sa trunk at tumugma ang DNA sa parehong Lee at Woo. Noong ika-16 ng Marso 2008, naaresto siyon sa bahay ng kanyang ina sa Anyang at dinala sa kustodiya ng pulisya. Sa unang interogasyon, itinanggi niyon ang anumang pagkakasangkot ngunit kalaunan. Binago niya ang kanyang pahayag at sinabing aksidenteng nasawi ang mga bata sa isang traffic incident at itinago ang kanilang mga katawan. Gayunpaman, walang ebidensya ng aksidente sa trapiko sa lugar na kanyang binanggit. 2 araw pagkatapos ng pag-aresto kay Yoon, ipinagpatuloy ng mga otoridad ang paghahanap at natagpuan ang karagdagang human remains sa isang lugar ng ilog sa Sihong. Nakuha ang mga bahagi ng katawan sa loob ng ilang oras at kinumpirma ng forensic examination na ang mga labi ay kay Woo, ang pangalawang batang babae na nawala kasama ni Woo. Ang pag-aresto kay Yoon ay hindi lamang nagbigay ng pangunahing suspect, kundi inilahad din ang buong katotohanan sa kasong matagal nang pinaghahanap ng mga investigador. Ipinanganak noong 1969. Lumaki si Jang Song-yoon sa isang pamilya na may matinding kaguluhan. Ayon sa mga record ng investigasyon, ang ama ni Jang ay isang alkoholik na madalas magpakita ng marahas na pag-uugali. Sa kanyang mga taon sa paaralan, nabubuli at pinagtatawanan si Jang ng kanyang mga kaklase na nagdulot ng matagalang emosyonal na stress at paulit-ulit na pagliban sa klase. Habang papasok siya sa adolescence at murang adulthood, nagkaroon si Jang ng ilang panandaliang relasyon at lahat ay nauwi sa mabilisang pagtatapos.
Napansin ng mga investigador na ang mga personal na karahasang ito ay nag-ambag sa pagbuo ng matagal na negatibong pananaw niya sa kababaihan, bagaman walang ebidensya na siya ay formal na na-diagnose ng anumang psychological disorder noong panahong iyon. Nagtapos si Jiang sa Delium University na may degree sa computer science, ngunit pagkatapos ng kolehiyo, pinili niyang mamuhay ng mas nakahiwalay. Nagrenta ng maliit na kwarto sa anyang at kaunti lamang ang interaksyon sa komunidad sa paligid. Sa mga interogasyon, sinabi ni Jiang na nilapitan niya ang mga kababaihan sa pamamagitan ng pagpapakita ng kaakit-akit na pangako tulad ng pag-aalok na ipakita ang paligid ng lungsod o paggamit ng imahe niya bilang relihiyosong tao upang makuha ang tiwala, lalo na ang mga batang babae. Noong panahong nawala ang 2 estudyante sa elementarya, nakatira si Jiang sa Anyang sa lugar na hindi kalayuan sa rutang karaniwang tinatahak ng mga biktima. Sa mga sesyon ng interogasyon mula ika-22 hanggang ika-23 ng Marso 2008 na pinangunahan ni Kwon Yong-il, isang criminal psychology analyst ng National Police Agency. Question si Jiang gamit ang behavioral at psychological analysis techniques. Matapos ang maraming oras, sa huli ay umamin si Jiang sa mga krimen na nagdala sa isang kritikal na yugto ng investigasyon sa pagtatapos. Ayon sa pahayag ni Jiang, nagsimula ang ika-25 ng Disyembre 2007 sa pagtatapos niya ng overnight driving shift bandang alas 7 ng umaga. Nakipagkita siya sa isang dating kaibigang kaklase at uminom ng soju. Nagpatuloy ang pag-inom sa isa pang bar kung saan nakainom siya ng humigit kumulang 2 litro ng draft beer. Bandang alas 11 ng umaga, umuwi si Jiang ngunit nagpatuloy sa pag-inom. Ayon sa kanyang pahayag, sa panahong ito ay umiinom din siya ng mga substances at sinabi niyang pumasok siya sa hallucinatory state. Sinabi ni Jiang na naganap ang krimen habang siya ay nawalan ng kontrol sa sarili. Bandang 5:30 ng hapon, umalis siya ng bahay at napansin ng 2 batang babae na pauwi matapos bumili ng regalo para sa kanilang ina. Nilapitan niya sila gamit ang peke niyang kwento tungkol sa isang may sakit na aso na kailangan ng pangangalaga kahit wala naman talaga siyang aso. Nang pumayag ang mga bata na sumama, dinala niya sila sa kanyang tirahan, isinara ang pinto at nagbanta na hindi sila makakalabas kung hindi sila susunod sa kanyang utos. Ayon sa konklusyon ng investigasyon, binalak ni Jiang na takutin ang mga biktima at sinubukang saktan bago niya pinatay ang parehong bata nang lumaban ang mga ito. Isa sa mga detalyeng nagdulot ng matinding galit sa publiko ay ang kalmadong kilos ni Jiang pagkatapos ng krimen, kabilang ang pag-order ng pagkain. Matapos nito, sinimulan ni Jiang ang pagtatapon ng mga katawan. Ang katawan ni Lee Hyejin ay inilagay sa isang pulang plastic container, inilagay sa trunk ng nirentahang sasakyan at inilibing sa isang bundok sa Gwangsonggu, Sowon. Bandang alas 3 ng umaga kinabukasan, inasikaso ni Jiang ang katawan ni Woo Ye-sul sa parehong paraan at itinapon sa isang batis sa Gunja, Seoul. Matapos itapon ang mga katawan, pumunta si Jiang sa isang kumpanya na pinapatakbo ng isang nakakatandang kasamahan kung saan dati siyang nagtatrabaho sa pagkukumpuni ng mga computer. Sa hapon ding iyon, bumalik siya sa opisina at humingi sa isang kasamahan na kumpunihin ang kanyang computer. Ayon sa mga ulat, nanatili siyang kalmado sa buong panahong iyon at naibalik ang nirentahang sasakyan bandang alas 3 ng hapon. Gayunpaman, tinukoy ng investigasyon ng prosekusyon ng mga paliwanag ni Jiang tungkol sa pagkawala ng kontrol dahil sa alak at paggamit ng adhesive ay hindi tumutugma sa mga ebidensya. Batay sa pagsusuri ng timeline, ipinakita na nagsimula lamang siyang uminom muli matapos ang mga pagpatay mula 7:30 hanggang alas 8 ng gabi at gumamit ng chemical na substances bago hinawakan ang mga katawan bandang 10:30 ng gabi. Sa pagsisiyasat sa tahanan ni Jiang, natagpuan ng pulisya ang humigit kumulang 1,400 na explicit videos at halos 10,000 na explicit images ng kanyang mga device.
Ipinakita ng psychological evaluations na isinalin pagkatapos ng kanyang pag-aresto na si Jiang ay isang taong nakahiwalay sa lipunan na may mga katangiang naayon sa antisocial personality disorder. May malubha at delikadong pattern ng pag-uugali sa mga menor de edad at walang ipinakitang pagsisisi sa kanyang ginawa. Ang pagsusuri sa kanyang background ay nagpakita rin ng posibleng kaugnayan niya sa isang hindi pa nalutas na kaso ng pagpatay noong 2004 sa Gonpu, Gyeonggi Province. Sa insidenteng iyon, ang biktima ay isang babaeng nagpo-prostitute na pinatay matapos ang pagtatalo tungkol sa pera. Ang kanyang katawan ay isinagawa at inilibing. Noong panahong iyon, question si Jiang ng pulisya matapos makumpirma na siya ang huling taong nakausap ng biktima. Bagamat bumagsak siya sa polygraph test, iginiit ni Jiang na nag-usap lamang sila tungkol sa kanyang serbisyo sa pagmamaneho. Ginamit niya ang mobile phone location data bilang alibi kaya siya ay pinalaya dahil sa kakulangan ng direktang ebidensya. Natukoy ng mga investigador ang ilang risk factors na nag-ambag sa paglala ng kriminal na pag-uugali ni Jiang kabilang ang kanyang kasaysayan sa karahasan mula pa noong 2004, ang pagiging malapit niya sa mga potensyal na biktima sa Anyang at ang kanyang nakahiwalay na pamumuhay. Bilang 38 taong gulang na computer repair technician na nakatira mag-isa, nanatiling mababa ang profile ni Jiang habang lumalala ang kanyang kriminal na pag-uugali na pinalala ng paulit-ulit na substance abuse at madalas na exposure sa marahas na media. Ito ang humantong sa mga serye ng mga krimen na ginawa niya noong 2007. Matapos ang investigasyon, opisyal na inindict si Jang Song-hyun sa maraming seryosong kaso kabilang ang pagdukot at pagpatay sa 2 estudyante sa elementarya. Nakasentro ang kaso ng prosekusyon sa forensic evidence lalo na ang DNA na nakuha mula sa nirentang sasakyan at sa mga pahayag ni Jang sa interogasyon. Sa trial court, binigyang diin ng mga prosecutor ang tindi ng mga krimen, partikular na ang biktima ay mga bata. Ang pagkakasala ay sinadyang ginawa at ang pagtatapon ng mga katawan ay nagpapakita ng sinadyang pagtatangkang itago ang krimen. Hindi nakapagbigay ng sapat na argumento ang depensa upang pabagsakin ang pangunahing kaso ng prosekusyon. Bukod sa kaso sa Anyang, nahatulan din si Jiang ng manslaughter kaugnay ng hiwalay na pagpatay noong 2004 sa Gonpu, Gyeonggi Province kung saan namatay ang isang babae. Pinagtibay ng karagdagang hatol na ito ang pagtatasa ng korte na si Jiang ay isang malaking panganib sa lipunan. Tinanggihan ng korte ang depensa na may mental illness si Jiang at sinabi na walang kredibleng medical na ebidensya na sumusuporta sa ganitong argumento. Inilarawan ng mga hukom ang mga krimen bilang labis na marahas at binigyang diin ang pangangailangan ng mabigat na sentensya upang hadlangan at pigilan ang katulad ng mga pagkakasala sa hinaharap. Batay dito, hinatulan ng korte si Jang Song-hyun ng kamatayan, isang desisyon na nagdulot ng malawakang atensyon sa publiko sa South Korea noon. Nag-apela si John ngunit sa bawat antas ng hudikatura ay pinanatili ang orihinal na hatol. Noong 2009, opisyal na kinumpirma ng Supreme Court ng South Korea ang death sentence. Sa loob ng pagkakakulong, ipinakita ni Jiang ang isang magulo at konfrontasyonal na pag-uugali. Noong 2012, naghain siya ng kaso laban sa gobyerno, humihiling ng 40 million won, humigit kumulang 1,139,000 pesos na nagsasabing pinilit siyang umamin sa panahon ng investigasyon. Noong 2017, naghain siya ng isa pang kaso laban sa isang journalist na inaakusahan ng reporter ng defamation sa pagtukoy sa kanya bilang mamamatay tao. Ngunit parehong itinakwil ng mga korte ang mga kasong ito. Noong 2022, nang naghanda ang isang lokal na estasyon ng telebisyon na ipalabas ang isang documentary tungkol sa kaso, nagpadala si Jiang ng siyam na handwritten letters na nagpoprotesta sa kanyang pagtutol. Sa mga liham, itinanggi niya ang mga krimen, tinanong kung may direktang nakasaksi sa pagpatay at inakusahan ang pulisya ng manipulasyon ng ebidensya.
Naghain din siya ng kaso laban sa broadcaster ngunit itinakwil din ito ng korte. Simula noong 1997, nagpapatupad ang South Korea ng de facto moratorium sa executions. Bilang resulta, nanatili si Jang Song-hyun sa death row sa Seoul Detention Center kung saan patuloy niyang ginagampanan ang kanyang sentensya hanggang ngayon. Nag-iwan ang kaso ng matindi at pangmatagalang epekto sa mga pamilya ng biktima. Ang pagkawala ay hindi natapos sa paghatol sa salarin kundi patuloy na bumabagabag sa kanilang buhay sa maraming taon. Lubhang naapektuhan ang pamilya ni Lee Hye-jin. Ang kanyang ama na matagal nang malapit at lubos na deboto sa bunsong anak na babae ay hindi na nakabawi mula sa psychological shock. Namuhay siya sa matagal na kalungkutan, lumapit sa alak at unti-unting lumala ang kanyang kalusugang pisikal at mental. Noong Marso ng 2014, pumanaw siya dahil sa heart attack. Maraming tao ang tumingin sa kanyang pagkamatay bilang direktang bunga ng sakit na hindi niya nalampasan mula nang mawala ang kanyang anak. Samantala, ang pamilya ni Woo Ye-sul ay halos nawala sa publiko matapos ang kaso. Walang opisyal na impormasyon ang inilabas tungkol sa kanilang kinaroroonan o pamumuhay na nagpapakita kung paano pinipiling umatras ng ilang pamilya mula sa lipunan matapos ang ganitong trahedya. Sa Mananggu District sa Anyang, nagdulot ang kaso ng matagal na pakiramdam ng pangamba sa komunidad. Napansin ang pagbabago sa araw-araw na buhay ng mga bata at magulang. Maraming pamilya ang naglimit sa kalayaan ng kanilang mga anak, partikular sa mga aktibidad tulad ng paglalakad pauwi mula sa paaralan o paglalaro ng walang kasamang adulto. Ang pakiramdam ng pag-aalala ay naging bahagi na ng pang-araw-araw na buhay. Bunga nito, ipinatupad ang mga inisyatibo sa proteksyon ng bata sa lokal na antas. Pinahusay ng mga paaralan ang mga proseso ng pagkuha at paghatid ng estudyante. Nagpatupad ng mas maigpit na pamamahala at itinatag ang mga neighborhood patrol programs upang maiwasan ang katulad na insidente. Sa pambansang antas, nagdulot ang kaso ng malaking presyon sa pulisya ng kaligtasan ng bata. Sa unang paghahanap, naglabas ang otoridad ng nationwide emergency alert para sa nawawalang bata na nagpapakita ng pangangailangan ng mabilis na tugon sa ganitong uri ng kaso. Matapos ang insidente, nireview at pinatibay ng gobyerno ng South Korea ang regulasyon kaugnay ng kaligtasan sa paaralan at proteksyon ng mga menor de edad. Sa Anyang, naglaan ang pamahalaang lungsod ng malaking pondo para sa surveillance infrastructure. Mabilis na tumaas ang bilang ng high-performance security cameras na unti-unting inalis ang mga blind spot na dati ay umiiral. Itinatag din ng lungsod ang Smart City Integrated Control Center na nagpapatakbo ng 24 hours na monitoring system na kinikilala bilang isa sa pinakakomprehensibong modelo ng urban security management sa bansa. Ayon sa mga inilathalang datos, sa loob ng 13 taon matapos ang kaso, dumami ng husto ang mga CCTV camera sa Anyang kumpara sa antas noong 2007. Ang pagpapalawak na ito ay itinuturing na isa sa pinakamatagalang epekto ng kaso sa urban security infrastructure ng South Korea. Ang trahedyang ito ay nag-iwan ng matinding aral tungkol sa kahalagahan ng vigilance at proteksyon sa mga bata sa ating komunidad. Pinapaalala nito na ang kaligtasan ng mga menor de edad ay hindi dapat ipagpaliban at ang bawat hakbang sa seguridad mula sa pamilya, paaralan at pamahalaan ay may malaking bahagi sa pag-iwas sa katulad na pangyayari. Ang pagiging alerto, pagtutulungan at pagkakaroon ng maayos na sistema ng proteksyon ay maaaring makapagligtas ng buhay at makaiwas ng pagdaramay ng hindi mabilang na pamilya sa trahedya. At dito nagtatapos ang kaso para sa araw na ito. Kung natapos ninyo ang video, huwag kalimutang mag-iwan ng komento kung taga saan kayo at anong oras nyo ito napanood para malaman namin kung saan umabot ang aming mga viewers. Maraming salamat sa inyong walang sawang suporta at sa patuloy na pagsubaybay sa aming mga kwento.
Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mas marami pang investigative stories na aming ihahatid.